lang po kasi hindi alam ng parents ko and I'm a student. In need lang ako that time. Nagipit! Tumatawag sila sa mga tita and friends ko. They won't stop. Nanghiram! Gusto ko na po i-stop pero pinapabayad pa rin po nila ako. 1,080 pesos yung service fee ko. Yung niloan ko is 3,100. Na-scam! Laki ng interest at bawas niya. 1,900 yung niloan ko. 1,300 lang dumating sa akin. Budol is real nga ba sa usapang online pautang? Parang kabuting nagsulbutang ng iba't ibang lending companies o pautangan online. Ilang minuto lang, garantisadong magbibigyan na kayo ng halagang kailangan nyo. Easy money, di ba? Pero minsan, parang too good to be true ang ganitong kalakaran. Dahil ang maliit na halagang inutang, nauuwi raw sa katakot-takot na kahihiyan. Yay! May bagong gulo na naman tayong susolusyonan ngayong umaga. Pwedeng pautang, pahiram ng inyong umaga. Dahil speaking of utang, yan ang sakit sa ulo ng kumare natin. Tubong akla ng receptionist na si Kathleen. Hindi kalakihan ng kanyang sahod, kaya rumarakit pa siya sa pagtitinda ng mga damit. At nang kulangin sa kanyang puhunan, agad niyang naisipang humiram sa isang online lending company. Nag-upload po ako ng isang valid ID. Naka-fill up na po ako ng mga form ng personal information ko. After nun, nag-offer siya sa akin ng 3,100 para sa first loan ko. Pero ang laking gulat ni Kathleen dahil kahit wala pang kontratang natatanggap, bigla na lang daw may pumasok na pera sa kanya. Real quick! Huh? Wala pong na-indicate doon sa application kung paano, ano yung terms, and ano po yung conditions. Bigla na lang pong pumasok sa GCash application ko yung pera. Teka, kung 3,100 pesos ang inutang, teka lang, 3,100 pesos. At binawasan ng 1,080 pesos processing fee. Pumapatak na 2,020 pesos na lang ang natanggap ni Kathleen mula sa isang online lending app. Processing fee pa lang 30% na. Huh? Ganun talaga ba yun? Ginto yarn? Para magsilbing babala sa iba, gumawa si Kathleen ng video. Pero ahang tanong, may habol pa ba siya sa tila pambubudol daw ng online lending app? May mga pagkakataon ding dahil sa utang, hindi lang perang nawawala, kundi maging ang pagkakaibigan. Familiar ba kayo sa paluwagan? Paluwagan o torno ang tawag sa paraan ng pag-iipon ng pera kung saan ang bawat miyembro ng isang grupo nagbibigay ng kanya-kanyang napagkasunduang halaga o hulog na madalas ay kada araw, linggo o buwan. Sa kaso ng nakilala nating si Angelica, araw-araw silang naghuhulog ng 150 pesos. At kada linggo, sumasahod ang isa sa kanilang mga miyembro ng 1,050 pesos. Depende sa kanilang napag-usapang ikutan. That time, my friend need niya talaga ng pera and napagkasunduan namin na siya na yung unang makakakuha ng sahod. Pero 3 linggo raw matapos sumweldo ng nasabing kaibigan, abay, para na raw itong nakikipaglaro ng tagu-taguan. Mukhang ang paluwagan, nauwi sa pagipitan. Binibigyan niya ako ng paligoy-ligoy na information or sagot. Ang ending, inabunuhan na lang daw ni Angelica ang kulang ng kaibigan. Nung time ko na ako na yung sasahod or ako na yung makakuha ng pera, ayun, hindi ko siya nakuha ng buo. Tinry kong i-reach out yun kay na kailangan ko ng pera. Then, yun, hanggang sa umabot ng graduation ng high school, hindi niya pa rin ako babayaran. Hindi niya ako masyado pinapansin. Parang in terms sa kanya, parang friendship over. Ngayon, balikan naman natin si Kathleen na naging biktima raw ng isang online lending company. Hindi lang po pala ako yung nabiktima. Sobrang daming nag-comment regarding doon sa application. Wala naman silang natanggap na pera, bakit nila babayaran? Inaharas na sila sa call, tapos sinasabihan na sila na pupuntahan sila. Yung iba po nag-file na daw po ng police report. Para matulungan sila Kathleen sa hinaharap nilang problema sa online lending app na ito, kumonsulta tayo sa isang legal expert. You have to verify it before the Securities and Exchange Commissions or SEC.
andun po yung list ng mga authorized lending apps. So, kailangan mag-a-agree po kayo kung magkano ba yung interest na makukuha. If not in writing or if not stipulated, then the interest is void. Sa aming pagsasaliksik, napag-alaman naming rehistrado naman sa SEC o Securities and Exchange Commission ang nasabing online company. Pero wala silang na-deklarang address, official website, o verified contact number. If you are receiving threats or harassment from the said online company, mag-i-issue ngayon sila ng cease and desist order. So, isa-shutdown po yung lending company at kumbaga grabe yung sinapit mong harassment coming from that lending company, it may also lead to imprisonment. Para makaiwas tayo sa mga ganitong budol sa pangungutang, to the rescue ang pambansang wealth coach at financial expert na si Chinkitan. Kung wala na talaga tayong mauutangan, ay pumunta tayo sa mga LGU or let's say mga tinatawag na co-op. At yung mga co-op na yan, kadalasan po ay nagbibigay po ng fair na interest. O, paano natin masasabi ng fair na interest? Siguro nasa 2 to 3% yan per month. Pag pumapalo ka na sa mga 5% pataas, medyo pabigat na po yan. Lalo na yung tinatawag nating 5, 6 or 20% per month. Kaya mag-ingat-ingat po kayo dyan. Live below or within our means. Sa madaling salita, gumastos ayon sa ating kita. Pag tayo nabubuhay sa utang, di ba, anong gagawin po natin? Mangungutang tayo pambayad ng utang. Di ba? Tapos, pag lumabas mo ito, bayad utang, kulang utang, bayad utang, paikot-ikot lang. Tatandaan nyo po, you cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Ang pinaka natutunan ko po sa nangyari sa akin at saka sa iba na rin pong nabiktima, wag na po basta-basta magtiwala sa mga loaning application kung hindi naman talaga natin na background check, lalong-lalo na sa mga application na basta-basta na lang nagpa-pop up, nagno-notif sa atin na i-download sila. Utang na loob lang mga kaaha. Bago manghiram ng pera, alamin muna natin lahat ng mga halagang detalye. Dahil baka ang inaakalang pansamantalang kaginhawaan, mauwi sa panghabang buhay na kahiyan at kagipitan. Aha!